Welcome to my channel. Bigyan ko lang kayo ng update sa aking Taurus TX22. So, nabili ko to, hindi ganito to. May stock slide siya. Bumili ako ng buong slide. So, kanina nga inisip ko, ano ba, dapat ba bumili na ako ng isa pang barel o okay lang na meron tayong spare na slide. Meron ako extra slide dyan yung stock. Kasi yung stock hindi mo pwedeng lagyan ng optic or red dot. So, eto, nilagyan ko siya. Naglagay din ako ng ilaw from Amazon. Mura lang to. Hindi tayo pwede magbanggit ng presyo, no? Pero at least for the price and for the purpose, okay naman siya. Pwede ako nag-night shooting na ako gamit yan. Tapos, by the way, lahat ng barrel makita yung safety check to, threaded siya. Threaded. So, makita nyo, yung original na slide, sarado dito. Ito, open slide siya. So, exposed yung barrel, katulad sa Beretta. Ang maganda dito sa TX22 is fix ba? Hindi, fix yung yung optic pagka pumuputok. So hindi pala yan. Ayan. So kahit yung slide mag-atras abante, naka-fix siya, kaya maganda siyang lagyan ng optic. Oh, kita nyo, hindi sumasama, naka-fix yung yung barrel Okay, naka-fix yung barrel. So yan ang ginawa natin. Sabi ko, okay, siya, maganda siyang platform para sa optic shooting ng 22. And ito yung bago nating upgrade. Bumili kasi sabi nung kaibigan ko si Carlop, shout out. Siya rin nagturo sa akin kung saan bibili ng FRT nito. Nag-install ako ng FRT the other day. Pakita ko ba? Anyway, ayaw ni YouTube ng mga ganitong video. Hopefully hindi ko matatanggal pala kasi hindi, sige, pakita ko. Ayaw ni YouTube na hopefully hindi tayo ma-demonetize, no, or ma-warningan. Dali lang ayaw. Wag na. Baka mamaya tayo ni YouTube So, eto yung bago, sabi nung kaibigan ko, dahil naka-FRT ka, bitin ng 10 rounds, bitin. Pero hindi ko alam kasi may mga variants ang TX22 na 10 rounds lang, no? May limiter. Pero yung nabili ko, 16 rounds to 16. So, 15 hanggang 16. So, 16 plus 1 actually. Pero hindi ko sinasagad ng 16. Hindi pa nga to sagad Hindi pa to sagad. Ito 10 lang yata to, 10 rounds. So, 16. Kaya sabi ko, bitin pa rin yan. Kaya bumili ako ng base pad. Wala magtatanong kung saan ako nakabili kasi unang-una ayaw ni YouTube ng mga ganyan. Tsaka, nasa Amerika ako. Nasa Texas ako. Pag sa Pilipinas, sa gun show kayo maghahanap. So, ito lang, yan, kasama. Yung locking tab at saka yung screw. Kasi dito mo siya ilalock para hindi siya mag-slide out. So, yan. Walang instruction sa box ng dumating, pero very straightforward pagka gun owner ka, no? Dapat alam mo paano magpalit ng base pad. Slide lang naman yan. Gamit ka nito, tip ko, pantusok. Yan, pantusok. So, ito, 20 na to. 20. Meron akong 20. May isa pa akong ikakabit. Hindi rin natin ipapakita paano magkabit kasi ayaw ni YouTube na mga ganyan. Gusto kong tumagal yung channel na to kaya hindi natin i-violate yung gun policy ni YouTube. So, meron tayong 20. Ang maganda naman dito, labeled, no? 20. No, pero sabi ko na safety check yan. Yan po itsura niya pagka 20. So, bago ngayon yung Pro Mag naglabas ng 35. Kaso ang ayaw ko walang cover, walang expose yung niya walang mag extension, wala siyang mag cover.
Tapos may ibang mag extension plus 9. Tinitingnan ko din 'yon. So 16 plus 9, 'di ba? Benchinko. Hindi ko alam kung yun ang bibiling ko or halos pares din kasi ang presyo eh. No? Yung isa 35, walang cover dito sa baba. Exposed lang yung baba mo na ganyan, payat. Yung isa naman may cover kaso plus 9 lang. So benching ko lang. Isip-isip. Pero yan, sabi ko sa live ko pala last time sa JRA channel, kung wala pa kayong TX22, I think ito yung ire-recommend ako pagka 22 na pistol. Okay? Bakit? Kasi affordable siya. Tapos ang dami niyang features and benefits, especially for the price. Although Taurus ang brand, no? May external safety siya. Lalo yung mga sanay sa 1911, naghahanap ng external safety or peace of mind. At ang external safety, andyan yan. Kung gusto mong gamitin mo. Pag ayaw, wag mong gamitin. Ganyan lang yan. Very, naman siya low profile. Hindi mo siya masasagi accidentally. 'Di ba? Tapos ang maganda yung aftermarket support. Bakit? Ang daming accessories na pwedeng ikabit katulad ng mga sinabi ko, no? Lalo bilib ako sa FRT mechanism nito. Kapirasong bakal lang. Hindi katulad ng Ruger 1022, papalitan mo yung buong trigger system. Tapos yung presyo ng trigger system na yun na may FRT, mas mahal pa sa barel, which is crazy. Yung nabili kong FRT nito, napakamura. Hindi ko lang pwedeng sabihin yung presyo, no? Pero lang siya. Ang bili ko lang ganyan lang, 20 lang. Kala ko nga hindi legit yung yung seller eh. Buti sinip naman. Okay naman siya. Kaya ayan, bigyan ko lang ng update. Yan. Ito, last na ikakabit ko. So, may 3 tayo. So, nung nabili ko pa pala tong TX22, it came with 2 magazines, no? 2 magazines. Tapos, may promo yung Taurus at that time na pag bumili ka, meron ka additional na 3 magazines saka bag. Kaya, meron tayong 3 magazines. Pero, pag naka-FRT ka nga, kakainin niya lahat yan ng mabilis. Kaya, kailangan ko pa isang bumili. Siguro isa o 2 pang magazine na mahabang sticks. So, ayan guys. Bakit? Tsaka ba't FDE? FDE ba to? O Coyote Brown? FDE ito eh. Kasi pala, madami na akong black eh. Puro common na para sa akin yung black. Kaya, sabi ko, okay. Okay. Oh, by the way, magsasabi, masama ba i-dry fire ng 22? Yes, masama ako madalas. Pero 1 or 2 times you can get away with it. Wala namang masama. Wag lang dadalasan. So, ayan siya, no? Tsaka kung bibili kayo ng TX22, ano maganda? Yung stock o itong depende. Kung gusto niyo na may optic, it's up to you. No, pero kung yung stock lang na close yung slide, masaya na kayo din. Why not, 'di ba? Yun ang maganda rito, ang daming options. Tapos yung sight nito adjustable. Tapos hindi ko alam kung ano yung compatible, pero wala namang reason para palitan yung sight eh. Maganda na eh. Yun nga lang, hindi siya magko-co-witness dito kasi mataas yung yung optic ko, no? Pero pag naka-optic ka, mas mabilis ka na pumutok. Mas accurate, no? Ito, mura lang to. Pero magnetic charging. So nagamit ko na to dati ng night shooting. Yung ilaw lang galing dito ang nagbibigay ng nag-enjoy naman ako. Ang hindi ko pa natetesto kung suppressor, yung capability. Pero wala akong problema dito. Bakit? Kasi nga, naka-fix yung barrel. No? So, maganda rin siyang suppressor hose. Ano ibig sabihin? Pag naka-fix ang barrel, hindi naman yan gagalaw. Naka-steady lang yan. Unlike yung
aatras abante kasama yung ano suppressor, no. Anyway, yan, safe yan ha. Pakita ko lang yung ano, itsura niya. Mas pumogi siya pagka may extension. And I'm sure mas magiging ano to, funner. It's gonna be more fun pagka pinutok na with the FRT inside. So ayan guys, Taurus TX22 with everything on it except the kitchen sink. Bye guys. Okay, comment down below and like, share, and subscribe naman dyan. Bye!